Niluluwalhati ka namin, Panginoon. Tunay nga po na napakabuti mo, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, ang aming pagkukulay, ibibigay namin sa iyo, Panginoon. And Lord, salamat po sa buong isang libong na daan, Panginoon, sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy niyo po ipunin ang bawat isa, patuloy niyo po silang i-anoint ng Holy Spirit, Panginoon. At kung meron pa dito sa lugar na ito, Lord God, ang mga karamdaman, Panginoon, yung pinagdadaanan, Lord God, kayo po, God, ang siyang mag-ingat sa kanila, Panginoon. Kayo po ang siyang magpagaling sa kanila, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, ito ang Diyos ng ating buhay. Ikaw po ang lahat sa aming buhay, Panginoon. And Lord, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga kasalanan, Panginoon. Na kung meron po kami nagawang hindi nagiging kalugod-lugod sa inyo, O God, patawarin mo po kami, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad mo po sa amin, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagpapatawad, Panginoon. Diyos na mabuti, Panginoon. Salamat po ng maraming, Lord. Lord, hallelujah, Lord God, Panginoon. Muli ko po itinataas sa inyong gawain dito, Panginoon. Kayo po ang siyang nanguna, Panginoon. Ikaw po ang maging sentro, Panginoon, ng gawain dito, O God. Let your Holy Spirit be upon us, Panginoon. Your Holy Spirit be upon this place, Panginoon. Salamat po ng maraming, O God. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. We glorify your name, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord God, Panginoon. Ama, muli, sa pinagkakatiwala po namin sa inyo, O God, ang magpapahayag ng iyong mga salita, Panginoon. Nawa ang marinig namin salita, Panginoon. Marinig namin ang aral mo, magbuhat sa iyong mga salita, Panginoon, ay maging tumango sa aming puso, Panginoon. May isang buhay namin, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa pakikinig ng salita, Panginoon. Ipuhin niyo po ang bawat isa, Panginoon, ng aming marinig ay tumanim sa aming puso, Panginoon, at may isang buhay namin, O God. Lord, hallelujah, Lord God. Binibigay po namin sa inyo, Panginoon, ang araw na ito, Panginoon. Ikaw po siya makaula, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, Lord God, i-open niyo po, Panginoon, namin mga tayo niya, Panginoon. Ang aming mga puso, Panginoon, sa pakikinig ng salita, Panginoon. Salamat po ng maraming, Panginoon. Ganun po ang maghahayag ng iyong salita. Anoint her with your Holy Spirit, Panginoon. Ganun din po ang aming news ministry, O God. Hallelujah, Lord God. Nawa, Panginoon, ang aming aawitin, Panginoon, ay magbigay kasiyahan sa iyo, Panginoon. Magbigay ng kaluturan, Panginoon. Hallelujah, Lord. Sapagkat, Panginoon, ang praise and worship, Panginoon, ay aming pong binibigay sa iyo, Panginoon, bilang pasasalamat, Panginoon, sa mga biyaya mo, Panginoon, sa pag-iingat mo, O God. Maraming salamat, O God. Ganun din po, O God, hallelujah, Lord God, ang aming tithes and offering, Panginoon. Kayo po, O God, ang sustain, Panginoon, sa mga kailangan, O God, ng iglesia ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagsama niyo po sa amin sa hapon na ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, bawat isa, Panginoon, ipunin niyo po ng banal ng Espiritu, O God. Salamat po, Panginoon, at muli, binabalik namin sa inyo ang pinakamataas na papurit pagsamba sa matamis na pangalan lamang ng inyong namin si Jesus. Amen. Amen. Amen po. Ating pong purihin ng Panginoon. Savior.
Si Ronnie po yan.
very end. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You're taking me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know I love you, but I need you. Till my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. Take me, you're taking me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know Lord, I love you. I need you. Till my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Lord, I love you. I need you. Till my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You're taking me from the miry clay. You set my feet upon the rock, and now I know I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. I will worship you until the very end. I worship you. I will worship you until the very end. I will worship you until the very end.
You're the only one who loves us like this, oh God, most and you truly deserve the highest praise and honor and worship. We adore you, oh God. Bless your holy name, oh God. Ikaw lang ang aming tinataas, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Diba? Napakasarap kumawin sa Panginoon? Amen. Knowing that He loves us, whatever we are. Amen? Kaya napakasarap isipin at laging bulay-bulayan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Kaya nga ang topic natin for today, katulad ng ating kinawit, His love never fails, never gives up, never runs out of Him. Only, hindi nawawala ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi naububos. Di ba? Laging nandyan. So, our topic for today, God's love never fails. Amen? Hindi naububos ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil ang pag-ibig niya ay hindi nagmamalim. Lamentations 3:22 to 23. Okay? Sa nakikita ba? Kita mo mga pala. Si tabi-tabi. Okay. Madalas yan awitin, no? The Lord's loving kindnesses, plural, maramihan, indeed never cease, hindi nawawala. For His compassions never fail. They are new every morning, great is your faithfulness. Sa Tagalog, ang hindi nagmamahalin na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan. Hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway, dakila ang kanyang katapatan. So, ang ating pong binasa ay mula po sa aklat ng Lamentations or sa Old Testament na panaghoy. May nakabasa na ba sa inyo ng panaghoy? O nadaanan? Ayan. Kaya yun ay nagkaroon ng titulong panaghoy. Yan ay panaghoy ng propetang Jeremiah. Kasi, umiiyak siya sa bayan ng Israel dahil, puro usok na lang. Ito ay sinakop ng Babylon. At kasi nga, sa mga panahon na ito, nahati sa dalawa yung kingdom Northern Israel at saka yung Southern ng tawag ay Judah. At ang sumasakop doon ay ang tribo ng Benjamin at Judah. Ano nangyari doon sa taas? Ito ay sinakop ng Assyria. So, kumbaga, yung mga nakuha ng Assyria, mga nawala na. Sila ay lumabas ng bansa, kinuha sila ng Assyrian at hindi pa sila bumabalik. So, sa ngayon na lang, may mga nagbabalik ang mga Israelites. Pero nung panahon ni Jeremiah, wala na nga yung mga kababayan niya . Ang
na lang ang Juda, pero may napipinto kang pagsakop mula kay Haring Nebuchadnezzar. At yun naman ay sa Babylon. So, ito yung Assyria, ito ang Babylon, sunod ito yung Persia, which is Iran. Okay. Kaya ang pangatlong chapter na ito, sa sobrang lungkot ni Jeremiah, kasi, kumbaga, binigay sa kanya ni Lord ang kanyang prophecy na, yun nga, no? Darating ang panahon, tinanggal na lang ang Northern Kingdom, mawawala pa rin ang Judah dahil kay King Nebuchadnezzar. Pero, ayun, no? So, ano na lang ang natitira mo? Wala na, halos parang wala na kami mga pag-asa. Kaya, gano'n na lang ang panaghoy ni Jeremiah. Ang tanging lang ni Jeremiah, ang kanyang comfort, walang iba kundi ang lumuhod at maalala niya ang pag-ibig ng Diyos sa kabila ng kabuluhan na kanyang nakikita at nararanasan. No, yung comfort dati wala na kasi halos puro lungkot na lang ang kanilang nararamdaman at kaba. Damang-dama yun ni Jeremiah. Kaya yun. Pero yun nga, kaya inamin niya or sinulat niya na ito lang ang pag-ibig ko lang Panginoon ang magiging gamot sa mga pangyayaring yun at nadarama ng buong Israel. Kumbaga, wala na yung glory sa kanila yung nabibintong distraction ng Judah. Pag sinabi kong Judah, Benjamin yun at saka si Judah, papalapit na. So, si Jeremiah, talagang wala nang pag-asa Ang pag-asa lang ay tumingin sa Panginoon sa panahon na walang pag-asa. Siya at ang kanyang bayang Israel. Kaya nga, dito sa ating teksto, merong 4 na pag-uusap or statements about the characteristics or yung katangian kung ano ba yung Diyos na pinaglilingkuran niya. Bagaman ito ang nararanasan niya sa mga panahon na yon. Number 1, inasyurya tayo at pinarama sa kanya ni Lord na ang kanyang loving kindnesses, sa ibang translation, the steadfast love of the Lord sa King James. Pero dito sa atin, NASB, yung American Standard Bible, the Lord's loving kindnesses, the plural acts of God, no? Indeed, never cease. So, alam nyo, yung salitang love dito or yung loving kindnesses, dalawang salita sa Hebreo. Ito ay yung Ahab or Ahab. Ito pangalan nga ito ni King Ahab, di ba? Ayun, baliktad sa pangalan niya Kung anong ginanda ng pangalan niya, siya namang mabalasik ang kanyang buhay, no? At asawa siya ni Jezebel. Sino si Jezebel? Basahin nyo na lang. First, 2 Kings. And the word ahead, it means ang hindi mo masambit na pag-ibig ng Diyos dahil wala nang sukat na salita na mapaglalaanan sa pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen? Words are not enough to say the Lord's loving kindnesses. Pangalawa ay kesed. Ang kabutihan niya, kindness, ang kanyang kahabagan, at ang kagandahang loob ng Panginoon, or His loving kindness. Diba? Minsan pag nag-iisa kayo, kaya nagtatravel kayo, naalala niyo ba ang Panginoon, ang kagandahang loob ng Panginoon sa buhay ninyo? Sa New Testament, Ahab and Kesed, ito ay agape. Naalala ko yung pinangalan ni Pastor Ricky last week. Ano nga ba yung team last week? Sino ka nakakatanda? It's about the love of God. Ay mamuri ng pag-ibig ng Diyos. Ang sabi doon,
It's God's kind of love. God's kind of love is the greatest. Totoo naman. Ang pag-ibig ng Diyos lang ang tanging uri ng pag-ibig na dakila. Bakit? Dahil siya lang ang nakakasurpas, nakakahigit sa lahat ng uri ng pag-ibig meron dito sa sanlibutan. Amen? Pero yung pag-ibig ng Diyos na yon, kaya nga ito ay napakahalaga natin malaman. Pag nasa atin ang pag-ibig ng Diyos, lahat ng uri ng pag-ibig sa lupa magiging maayos. Di ba? Kaya marami tayong nakikita ng mga wasak na pamilya, wasak na relationship, kasi wala ng Diyos. Walang love ni Lord sa kanila. Kaya kung nandiyan ang pag-ibig ng Diyos, lahat maayos. Kumbaga, tinatagli-tagli ni Lord. God mends all the tears or yung mga sira, tinatagli lahat dyan, tinatahi ni Lord because of His love. Okay, kaya nga ang sabi doon, agape. Kaya nga, the greatest is God's love. Faith, hope, but the greatest is love. Pero sa lahat ng uri ng pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos lang nakakasurpas sa lahat ng ito at siya lang ang makakapag-retain or makakapanatili ng maayos na pag-ibig sa lupa. Amen? Agape is divine love. Ito ay maka-Diyos na pag-ibig na talagang kailangan natin. At ito ay kalikasan talaga ng Panginoon. Kaya sinabi sa 1 John, God is love. Ay, yun talaga siya eh. It's love of a perfect being. Siya lang talaga kasi ang perfect towards entirely unworthy objects. Tayo yun. Hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Panginoon. Pero dahil minahal tayo ni Lord, nagkaroon tayo ng pag-ibig na gumagalang at sumasamba siya sa Kanya na nagbigay sa atin ng lahat ng ating buhay at lahat ng ating ni-enjoy sa buhay na ito. Amen? God has shown His loving kindnesses. Paano pinapakita ni Lord ang lahat ng kanyang kagandahang loob? Una, sa kanyang mga nilikha. Hindi ba? Bago nilikha ang tao, inihanda niya muna ang earth. Inihanda niya muna ang lupa, ang dagat, ang mga isda, ang mga halaman, bago tayo. Di ba? Parang may bibilhan, may kakainin, kaya He prepares all things now before. God is so good, di ba? Second, God's loving kindness is shown to us through His provision. Alam ko, lahat tayo nakaranas na ng provision nito. Sa mga panahon na hindi natin inaasahan, sa mga panahon na kumbaga dumaan tayo sa alanganin, but God's provision is always there. Right? Katulad ni Abraham sa ni Jacob nung panahon ng tagutom. Di ba? Sila ay nagkaroon ng pagkain at sila ay napunta sa Egypt at sila ay pinakain doon. Pangatlo, God loves us because He gives us His protection. Ang mga Israelita, nung kinuha niya doon sa Egypt ay pinotektahan niya sa ilang. Ano ba yung katangian ng ilang? Ito ay siyempre masukal. May disyerto silang dadaanan. Pag kuminit ang araw, ang mga buhangin, sobrang init nung mapasok sila. So God provided them pillar of cloud. Haligi na ang ulap para hindi sila masunog sa araw. At sa gabi na sobrang lamig, haligi ng apoy para sila ay hindi masyadong malamigan. Ganyan din sa atin. The Lord protects us. So siguro, kung hindi ba natin nakikilala ang Panginoon, meron tinatawag na prevenient grace. Yung biyaya ng Panginoon na pinaranas
tumanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. May natatandaan ba kayo sa inyong mga buhay? Amen. Oo, diba? But nung bata pa ako, o kaya nung high school, madalas, syempre, hindi alam ng magulang mo, nag-aaral ka. Andito, graduation natin yun, andito yung katabi ko. Eh, may nagbabatuhan ng mga estudyante kasi marami pasabay ng estudyante. Ang lalaki ng mga bato. Naglalakad kami, inch lang. Nauna lang siya ng konti, siya tinamaan. Salamat sa pagkakas. Pero hindi ko pinagpapasalamat na nabato yung kaklase ko. Talagang sumago yung dugo ko sa kanya. Pero ang hirap doon, umisip ko agad ako, kung ako nagkaganon, kawawa naman yung nanay ko. Mag-aalala. Takot-takot na ang kanyang pagka-nervyos. So yun, tinulungan siya ng mga kaklase ko, pero isa din ako sa naghatid sa kanya. Sabi ko, ngayon, pag naalala ko ay, it's the Lord's protection. Pero, syempre, hindi naman niya inalaw na mamatay yung kaklase ko, di ba? Kasi, okay naman yung nanay niya, tsaka yung pamilya nila, kaya siyang dali sa ospital or ipagamot noong mga panahon na yun. So, sa ngayon, di ba, dahil kayo pagdating ng March, gusto yung mga sunog. Sometimes, we felt God's protection. Kaya pinapanalangin natin. Kaya Sister Vicky lagi nananalangin sa kanilang lugar, di ba? Pero the Lord's peace is always there to assure na protected tayo kay Lord. Although maraming mga bagay na nag-challenge sa ating pananampalataya, pero to harm us physically, hindi pwede. Because the Lord is with us. Pinakita rin ng Panginoon ang kanyang kagandahang loob sa mga katagumpayan natin sa buhay. Diba? Yung mga graduate ka ng grade 6, high school, o ano pa, yung mga victories niya sa buhay. Nakangiti din si Eric. Kung minsan, marami di ba yung mga pasakay sa exam? Noong panahon namin, gusto yung NCEE. Diba? Kabado. Pero meron niyang pilot section ng grade niya, talagang baksak. Kaya kabado kami nun. Pero, ay, praise the Lord, nakapasa. Diba? 97 yung nakuha ko. Pero, ayun nga, dito nakakatuwa kasi, it's the gift from the Lord. It's a victory from the Lord. At hindi lang yun, diba? Yung anak ng kapatid ko, nahimatay yun sa special na MR. Buti, pero itong mga student nurses, nakita siya yung yung balat niya, na namumutla na. Kaya alam nila, nasalo siya. Di ba? So the Lord has protected her. At I know and I believe, marami kayong mga instances sa inyong mga buhay kung paano the Lord has protected and gave you victory. Right? Siya ay sadyang, loving kindness. Ito pa yung loving kindness niya dahil binibigyan niya tayo ng mga magpapala. Diba? Iba-ibang klase ng pagpapala na pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Yun nga lang sabi niyo, pag nagising tayo sa umaga, it's a blessing. Amen. Gising is a blessing, di ba? Na, buhay pa tayo. Salamat sa Panginoon, di ba? At maraming mga blessings si Lord. Kaya ganun din, yung personal care ni Lord, ipapadama at ipapakita niya sa atin. So many times. Alam niyo yun. Kaya, we are all here to give praise to Him. Lalong na-encourage si Jeremiah because he remembered what the Lord has told him in chapter 31 verse 3. At ito din ang sinasabi ni Lord sa iyo at sa akin. Anong sabi ni Lord? I have loved you with an everlasting love. Siya lang ang merong pag-ibig na ganyan. Amen? Ang everlasting. Walang forever kasi sa pag-ibig sa lupa. Yung mga kanta ni Victor Wood,
Baka natatanda ni Brother Tony yung hindi nga ako singer kaya meron pa doon loving you eternally, pero wala yun, hindi po totoo yun. Kanta ni Dulce sa Tagalog, di ba? Meron pang kanta sa Tagalog, di ba? Kami natatanda niya. Walang kamatayan, sabi gano'n, no? Maraming awit si Fanny, maraming awit na kinakanta patutol doon sa mga pag-ibig sa lupa. Pero walang forever sa lupa. Bakit? Dahil sinasabi ng malalang kasulatan na, Sister Jen, nung kayo ay nasa altar, anong sabi? Till death do us part. Hanggang doon lang, walang forever. Ang forever lang is from the Lord. Right? Kaya nga, ang pag-ibig ng Diyos, siya talagang sigurado natin sandigan. Kaya sinasabi, kahit sa Isaiah, sinasabi, ang ating titiwala sa Panginoon, dapat sa Kanya lang nakatungon. Bakit? Sabi nga yung mga princess, mga prinsipe, hindi dapat magtiwala sa dami ng kanilang mga kabayo sa panahon ng giyera. Sa dami ng mga kayamanan, or kaya nakadepende sa tao. Like for example, mayaman yung parent ko eh. O kaya kay kuya, siya lang yung tutulungan niya ako. What if? Hindi ba? Kahit sa mag-asawa eh. Kaya katulad ko may gawa ni Lord si Gilbert, di ba? Ibig sabihin, life stops. No. Tuloy pa rin. It's because the Lord's love wants us to continue this life and to bless us kahit whatever may happen. Hindi ba? Kasi yung pag-ibig lang niya mananatili. Right? Kaya, remember that the Lord has loved you with His everlasting love. Siya lang may forever. You have to remember that. Kaya, lahat ng buhay natin, ititiwala natin sa Kanya. Minsan niya, ayaw ko sa kwento, no? Ay, ang tatay ko, mayaman yan. Namatay yung tatay. Paano na siya? Diba? O, iniwan siya ng kayamanan, pero nakalook up siya sa tatay niya. Ay, yung isa naman dun sa Guadalupe noon, meron madusil siya eh. Hindi na nga siya naliligo, pero ang galing niya mag-piano. Siya ay professional, pero parang nawating. Kasi ang pag-asa niya nasa nanay niya. Di umaga, pinagluluto siya ng nanay niya, pinagpaplansya siya, papasok pa lang siya. Picture yun. Namatay yung nanay niya. Paano siya pinagbaksakan ng langit at lupa. So, hindi na siya naliligo. Tapos, panaboy-naboy na lang siya. Lakad na lang ito, lakad doon. Tapos yung duwag na, alam niyo na, gusto-gusto. Pero nung nakita niya yung piano sa chapel. Ang galing, napakahusay. Pero yun nga. Kasi ang tiwala niya, sobrang nasa nanay niya. Diba? Kaya sabi ni Lord, do not trust in things that are temporal. Trust in the Lord who is eternal. Dahil siya naman forever eh. Kaya siya lang may forever. Amen? Amen. Second, for His compassions never fail. Hindi nawawala ano nga yan? Ang mercy o ang kahabagan ni Lord sa bawat isa sa atin. It's just nice to know na yung mata ng Panginoon, saan ba tayo naroon natin siya. Meaning, the presence of the Lord is always there, whether we feel Him or not. Kasi, minsan nagre-rely tayo sa emotion, pero ang faith hindi nagre-rely sa emotion. It's trust in the Lord. Amen? His mercies toward all creatures are evident. Isang halimbawa natin si Noah, di ba? Nabaha ang buong mundo. Wala na, natira lang si Noah at ang pamilya niya. But when the rain stopped at nakababa sila Noah sa arko, sabi niya kay Noah, Noah, this is the sign. Hindi ko na babahain ang buong mundo.
And this is the sign of my mercy, my covenant with you. Diba? Yun, yung rainbow. Sad to say, ginawa yung simbolo ng LGBTQ. Diba? Ginaya nila eh. But originally talaga si Lord yan. Yan ang tipan ni Lord kay Noah. At sa buong mga katauhan natin, paglangin na natin, thank you Lord sa iyong kahabagan. You are preserving us. Amen? Kaya sabi niya nga, Genesis 9:17, and God said to Noah, this is the sign of the covenant which I have established between me and all the flesh that is on the earth. Yun ang bagay, ang rainbow. Kaya may rainbow kasi tanda iyan at binigay ni Lord na ang kahabagan niya ay nariyan pa. Amen? Pangalawa, bakit siya mahabagin? Kasi He is always ready to forgive our sins. Sabi nga niya sa Israel, return. Faithless Israel. Lagi sila nagkakamali sa Panginoon. Niligtas na nga sila, tapos titigas mo ng ulo. Kahit naman tayo dito sa mundo, di ba? Sometimes, kasi hindi nga perfecto, talagang, eto dito ka tumali, meron sumasideline. Di ba? Isa pa sumasideline kayo sa mananampalataya. Kaya lang, huwag naman natin gawin na na sinasadya natin kay Lord. Kaya sabi niya, return, faithless Israel, declares the Lord, I will not look upon you in anger, for I am gracious, declares the Lord. I will not be angry forever. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is ready to forgive us from all our unrighteousness. At pag pinatawag tayo ni Lord, kung minsan may mga nagkakaroon pa ng guilt, kasi grabe yung ginawa ko noon eh. Parang yun na yung naging alipin na siya ng ganong guilt. Sabi niya, pag na ikaw ay humingi ng tawad, natutuko sa puso mo, the Lord will forgive you. Kaya yung guilty feeling na yun, yung feeling lang yun. But the truth is, when you ask God for forgiveness, the Lord has forgiven you. Psalm 103:11 and 12. For as high as the heavens are above the earth, gano'ng kataas ang lupa sa langit. So great is His loving kindness toward those who fear Him. Di ba? And as far as the east is from the west, so far as He removed our transgression from Him. Ganyan kabuti ang Panginoon. Nililimutan niya ang iyong mga kasalanan. Huwag mong balik-balikan. Mag-move on ka at maglingkod sa ating Panginoon. Amen? Huwag ka na mag-dwell doon sa bagay na nakaraan at huwag mong hayang gamitin niya ng kaaway para mag-slow down ka sa buhay. Numbers 14:18. The Lord is slow to anger and abundant. No? Mahinahon siya sa pagkagalit at napakarami niyang mga acts of loving kindness. Kaya loving kindnesses nga kanina. Forgiving iniquity and transgression. Lagi siya nagpapatawad sa ating mga kasalanan at sa lahat ng mga pagsalangsang. Pero, sabi niya, He will by no means clear the guilty. Yung talagang guilty, naghingi ng patawad sa Panginoon. Pero may mga tao na hindi nila ginagawa. Patuloy sila sa kasalanan. Kaya, ang sabi doon, visiting the iniquity of the fathers. Iniquity o kasalanan. No? Binibisita, inaalala ni Lord ang kasalanan ng mga magulang na nagkasala. Ang matindi doon, kaya may tinatawag na generational curse. Ang up to the third and fourth generation. Gaano ba katagal ang isang generation? 40 years. Tatlong generation, 120 years. Kung ika-apat pa, ay share, napakadami, 160 years. Kaya nga, di ba, minsan sa mga pamilya, nung araw,
nung panahon mga hapon, merong inukwento ng lola ko. Ay, pamilya na yan, pamilya ng mga makapili yan. Di ba? So, alam, naipanganak na, tapos nagkaroon pa ng anak, nagkaroon pa ng apo, nasabihin na niyo, huwag mong sasagutin niya, pamilya niya ng mga makapili. Narinig, pero totoo, meron gano'n. Di ba? So, kumbaga, sa mga naman, like for example, yung pagkakaklaim, sinasabi nila yung mga masyadong babaero, nagkakaroon ng anak na baklero. Pero parang totoo. Kasi yung mga ka-brothers namin noon, ka-sisters na mga tatay nila, sadyang mga babaero. Ayan. So, later po, pag nagkakaroon na sila, meron silang kapatid na baklay. Hindi lang yun, after the generation, kung nag-asawa siya, nag-anak, may lalabas na isa pa rin ganun. Either bakla or T-bird. At pagkatapos, kung hindi pa nilabasan sa mga anak, sa mga apo, kaya nga generational curse. Kaya pag tayo ay nanampalataya sa Panginoon, magiging righteous lineage na, ika nga, matitigil na sa iyo. Kaya nga mga kapatid, kapag naghabol tayo kay Lord, talagang ando naman yung kanyang kagandahang loob to forgive us. Pero pag mananatili tayo sa buhay na makasalanan, yan ang magaganap. Visiting the iniquity of the fathers transferring to the sons hanggang sa kaapu-apuhan. Kaya nga, merong mga sinasabing yung lahi ng ganito yan. Meron ba kayong narinig na gano'n sa mga nanay? Di ba, Sister Vicky? Meron gano'n. Oo, kaya sa amin, o kaya nung araw, may pangalan may pangalan yung mga pamilya Ang pangit, katulad yung pamilya ng mga magdanakaw yan. Di ba pangit? Di ba? Yung maaalala mo ang inyong generation na gano'n. Kailangan, pag nakakilala sa Panginoon, mag-break yun. Di ba? At kung mabe-break yun kung tayo ay mananatiling humble before the Lord. At dahil kung ikaw ay humble, the Lord will really bless each one of us. Psalm 145 verses 19 to 20, ano sabi doon? He will fulfill the desire of those who fear Him. Alam nyo, lahat, ang bawat isa lahat may pangarap. Merong mga naisip sa buhay. Meron yan, lahat ng tao meron. But the Lord, habang sumusunod tayo sa Kanya, He will fulfill the desire of our hearts. He will also hear their cry and will save them. The Lord keeps all who love Him. Iniingatan ni Lord ang lahat ng mga nagsisiibig din sa Kanya. Di ba? Ang ganda ng pangako ni Lord sa mga nagnanasang sumunod sa Panginoon. Pangatlo, ang Panginoon ay mahabagin sa mga nangangailangan at sa mga tao na ang nais ay hindi mang isa sa kapwa, kundi nais ang justice. Sa mga taong masama ang pag-iisip, ang mga tao nagkakaroon ng justice. Injustice, justice. Kahit walang kasalanan, papakulong kasi makapangyarihan sila. Ito na lang ating mga contractors, di ba? Although, nakakulong yung mga mga contractors, pero yung mga matataas, na leader ng ating bansa, hindi. Patuloy pa rin silang namamayagpag. Kaya, palagi natin papanalangin maging leaders ng ating bansa. Kaya nga, doon sa mga nangangailangan, lalo na kung ikay na ibang bansa, tapos wala kang kilala ng ibang lugar ka, doon ka na destino, the Lord has a promise. Psalm 146 verse 9, the Lord protects the strangers. He supports the fatherless and the widow. Ay, kasama ko doon. But He thwarts
the way of the wicked. Ang naalala ko yan si Haman, di ba? Binabaliktad ni Lord ang mga lakad ng masama. Si Haman, di ba, yung pinag-aralan natin sa BS, naghanda siya ng galong o yung yun ang mahaba yun. Tapos dito sa taas, merong matalas na parang lagari pero matalas. At pag nilagay yung ulo doon at ibinaksak yun, siyempre totoo, yun ang galong. At pisa niya ng parusa ng araw. So, inanda niya kasi kala niya ay ayos-ayos ako sa hari. Kaya tuwa-tuwa siya, sinabi niya sa asawa niya, inanda ko na ang pagpukot ng ulo ni Mordecai. Pero, ano niya ang pangyayari sa mga nagbasa ng Book of Esther? Yung ginawa niya yun na baligtad sa kanya, nagamit yun at sa kanyang buong pamilya. Kasi nung araw sa Old Testament, pag nagkasalang isa sa miyembro ng pamilya, buong pamilya papatayin. Kung katulad ni Akan, no? Sinabi ni Lord, bawal pag kayo ay nagwagi sa gera, ang lahat ng mga spoils o yung mga gamit na iniwan nila na pwedeng kunin, huwag nakawin dahil para sa lahat. Kaya lang, huwag kayong kumukuha, itinago niya sa ilalim ng lupa. So naparusahan ng buong Israel, hindi sila nagwagi sa gera. At noong nalaman na siya, pinalabas siya, pati mga anak niya, asawa niya, nanay niya, lahat ng nasa kanya, binato yung lahat. Hanggang sa sila yung mga. Kaya matindi, mga kapatid. Yun nga, he thwarts the way of the wicked. Kaya, kung bahala na si Lord. Kung tayo ginagawa ng masama, bahala na si Lord ako. Pangatlo, nakatangian ng pag-ibig ng Panginoon. Ang pag-ibig niya ay laging kindness, laging bago tuwing umaga. Di ba? Pag-gising niyo, Lord, buhay pa ako. Di ba? Thank you, Lord. Nakakatayo ka na ng kahit kung maaga man, tanghali mong gumising, thank you, Lord, dahil manibagong buhay. So, ang dami pala natin talaga ipagpasalamat sa Panginoon, di ba? At ang kindness na yun, sa Greek, ang ibig sabihin, ay talagang sariwa, laging sariwa. Hindi nandiyan lagi na luma na. Di ba? Kundi nandiyan palagi ang pag-ibig ni Lord, pero it is fresh every morning. Upon waking up, we are alive, and it is because of God's love toward us. Amen? Kaya sa awit at sa ating talata, His mercies, His compassions are new every morning. Meaning, His love never changes. Hindi nagbabago ang pag-ibig ni Lord sa iyo at sa akin. Dahil ang pag-ibig ni Lord na yan ay continuous act. At yan ang feeling na meron tayong pag-asa. Di ba? At napakailang doon sa ating buhay. Kaya masarap pag na kay Lord tayo. And ang pag-ibig ni Lord ay forever new. Walang hanggang bago. Hindi nagmamali, hindi naluluma. So, yun ay nagtatagal, enduring, without limit of time. So, sa mga chapters na ito, hindi na natin sinabi. Kasi halos pare-parehas. For His love endures forever. Yun ang sinasabi. Sa mga awit, sa Chronica, una at ikalawa, at sa iba pa mga aklat ng Old Testament, laging sinasabi, His love endures forever. Siya lang talagang may forever. Kaya nga, sabi ni David sa mga awit, 23 verse 6, dahil lagi niyang inaalala ang pag-ibig ng Diyos, surely goodness and loving kindness. Sa ibang translation verses,
Surely goodness and mercies will follow me, kailan? All the days of my life. From this temporary life to eternity with Him. And I will dwell in the house of the Lord forever. Di ba? So, minsan nga, ano sabi ni Lord? Hindi natin siya nakikita, but we love Him. Di ba? Kaya, ano kaya itsura ng Panginoon? Yes, we know He's a Spirit. Pero, di ba? What if we see Him face to face? Oh, grabe presence ni Lord. Napaka-grabe ang dakila ng presensya ni Lord. Yun nga yung mga Muslim na hindi sila nakakarinig ng mga pangangaral, pero Jesus Christ reveals Himself to them. Just by the presence of Jesus Christ, they felt peace. Kita nila, kakaiba, sabi. At alam nila si Jesus yun by the Spirit. Kakaibang peace ang nararamdaman nila. Sabi nila nung isa, parang ayoko na lang umalis sa presensya niya. Though I know na siya si Isa sa Muslim, Isa al-Masih si Jesus Christ. Sa kanila, mas pinapabura nila si Muhammad. Just by His presence, kahit masama sa religion ko, sabi niya, I don't wanna go from His presence, sabi niya. Kaya, knowing na, Lord, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kasama niya ng mga pagsubok, mga kapatid ka. Lahat ay magiging magaang. May pagsubok ka man, nasa up ka, nasa blessings ka, may pagsubok ka. Madali, magaang na ipapadala sa iyo lahat ni Lord because of His presence. Diba? Kasi nga, ang ano natin, we want to be with the Lord forever. Amen? Kaya yung mga pangarap natin sa buhay na ito, the Lord will give us that, pero hanggang dito lang yan, ang pinakapangarap natin for eternity. Amen? Yung mga pangarap natin sa buhay, bibigay niya ni Lord ayon sa kanyang kalooban. Pero ang higit na nais ni Lord, for us to desire to be with Him forever. At pang-apat, kaya nga sabi ni Jeremiah, great is your faithfulness. Dakila ang iyong katapatan. Dahil siya ang author ng lahat ng katapatan, di ba? He is faithful for all His promises. Pag sinabi niya, gagawin niya. Yes. At napakaraming promises ni Lord. Pag nalulungkot tayo, just know His word. Di ba? The comfort of the Holy Spirit is there. Sa mga if there is fear, remember that the Lord is with you. He is always faithful. Sabi nga ni Paul sa Timothy, if we are faithless, kung di man tayo tapat, God remains faithful, for He cannot deny Himself. Kasi yun siya. He is the God of faithfulness. Deuteronomy 7:9. Know therefore that the Lord our God, He is God, the faithful God, who keeps His covenant and His loving kindness. Ano kanino? To 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. Although the Lord loves the whole world with all His heart, sabi nga, for God so loved, pero mas so love niya ang lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Amen? Diba? Kaya grabe yung pangako sa atin ni Lord. Psalm 105, for the Lord is good, His loving kindness is everlasting, and His faithfulness, ano sabi doon? Hindi lang sa generation na nakaraan, but to all generations until kasama natin siya forever. Kaya sa ating conclusion, si Jeremiah na nakakita ng lahat ng
kapaligiran at sa mga bagay na darating at maging sa mga tao na pinapangaralan niya ng salita ng Diyos na kung saan binabaon lang siya tapos kita lang yung ulo niya, meron diyang dinuduran siya, pinapatukan siya, sinusuntok siya. Pero hindi yun ang kanyang ikinapipighati. Yung ikinakalungkot niya. Ang kinakalungkot niya dahil ayaw nilang makinig. Di ba? So yun. Kaya distress si Jeremiah. Propeta siya ni Lord, pero ganun na nararamdaman niya. Kaya lang, kita siya ng tamang rest. Yun ay ang pangako ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Lord sa kanya, I have loved you with an everlasting love. Diba? Kaya burado lahat ng mga pangit na nararamdaman niya. So tayo, bilang Christians in this modern time, or their times now, we also feel the same with Jeremiah, na kapag naruguluhan ka, all you need to do is to rest in the Lord. You kneel down, kung saan ka man naroon, you take refuge in the Lord. And Paul says, Romans 8:37, eto talaga, walang makakapag-iwalay sa pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Wala. Sabi niya, for I am convinced, neither death, hindi ang kamatayan, hindi ang buhay, hindi ang mga anghel, hindi ang makapangyarihan sa ere, hindi ang mga bagay na nakikita natin sa kasalukuyan, o ang mga bagay na darating, o ang mga kapangyarihan, ang kataasan ng kalaliman, o kahit na sino nilikha na makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos na nasa ating Panginoong Jesus. Kaya nothing can separate us from the love of God. And that is the inheritance of all the people who love God and fear Him. Amen? Ayan sa'yo, wow. Grabe, hindi lang ikaw pagpapalain ng pamilya mo and all the generations na magagaling sa iyo. Amen. Amen. The Lord is good. God bless us all. Praise God. Praise God. Amen. Jesus loves us. Do you love God? Alam niyo po ba na ang tithes and offering is one way of showing that we love God? Sabi nga may narinig ako one time sa Christian, Lord, I love you. Pero Lord, huwag mo na-impulse ako. Yung may condition. You know, yung first ako po ay naging Kristiyano, I was in college at that time. Ang una po sa akin pinakita ng Panginoon is His faithfulness. At yun na yung provision. Kaya talim ako, hindi ako dumaan sa baby Christian eh. Kasi talagang hindi ako dumaan sa milk eh. Kasi ang tinuro agad sa akin is yung the tithes and offering. So wala po akong issue yung hindi ako nag-fall. Doon may mga doctrines sa sinasabing, ay yung tithes old lang yun.
So wala po sa akin. Parang sabi ko, Lord, lahat ng sa akin ay sa'yo. At kung ano pa yung ipagkakaloob mo, kaya sabi ko nga po lagi in my testimony, the more I'm blessed, lalo ako natatakot. Kasi baka mag-fail ako. Kasi madaling ibigay yung 100 eh. Paano pag 1,000? Paano pag 100,000 na? Sabi ko, Lord, ibigay mo sa akin yung tama. Yung tama na puso pagdating sa tithes and offering. This is very, very, ito yung gusto kong maging legacy na hanggang ako ay kunin mo na I've been faithful to you. So I challenge everyone also, mga kapatid, huwag tayo mag-fail. Lagi natin isipin kung ano ang meron tayo ay hindi sa atin. Ito'y sa Panginoon. Ang lahat-lahat. Na pag ikaw ay follower of Jesus, hindi exempted yung bulsa. We just give to the Lord God what is for God. Tayo po natin manalangin. Panginoon, Amang Diyos, tunay nga po na you are a loving God. So loving, so faithful. And I pray, oh Jesus, teach me to be faithful all the days of my life. Everything that I have, even my life, is from you and for you. Salamat, Ama, sa aming mga trabaho, sa mga kumpanya na aming pinagtatrabahuhan, sa mga business na pinagkatiwala mo, even my allowances, lahat, Ama, I surrender all. I surrender all to you. Tulungan niyo po ang bawat isa, Ama, na laging ilagay sa puso na ibigay sa iyo ang best. Not only the good one, the better, but the best giving. At salamat, Ama, sapagkat ikaw ay hindi nagkukulang. Higit at higit pa. Ang Apo, Ama, lagi mo ipaalala sa bawat isa how good you are and how faithful. Na kami ang maging faithful rin, Lord God, na magbigay, na may kababaang loob at may pagmamahal. Inaalala namin ang iyong pagpapala hindi lamang sa material na bagay, ngunit ang aming buhay, ang aming kalakasan, kapayapaan, kasiglahan, kagalingan, itong lahat ay pagpapala mo rin sa aming mga pamilya, ang aming mga pamilya na pinagpapala mo. Maraming salamat po. Tulungan niyo po kami, Ama, na patuloy na magbigay sa iyo na may papakumbaba. Sa iyo ang lahat ng papuri, mataas na pagsamba at pasasalamat sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po tayo lahat para tapos ang panalangin. Sa susunod na linggo
ay magdiriwang ng pag-ibig ng Diyos na nagpunga sa pag-ibig ng mga mag-asawa. Kaya po, sana po lahat tayo ay makasama sa mga may mag-asawa. Wala pa eh. Nahanap pa muna namin. Nasa pa si Sige, bago tayo. Let's pray. Salamat po, Panginoon. Mula po sa kaibutunan ng aming mga puso. Tunay nga na kulang ang salita para masabit namin yung dakilang bagay na tinanggap namin sa iyo. Nanalangin po namin na lagi mo pong gamitin ang gawain na ito dahil ito ang nagiging paraan upang laging maging sariwa ang pag-ibig mo sa aming mga buhay. Naalala ka namin palagi. Salamat po dahil lagi kami inihahanda ng mga awitin, iyong salita at fellowship namin sa isa't isa. Nakikita namin ang pag-ibig mo sa amin. Hindi ka man namin nakikita pero hindi namin maitatanggi na buhay at tunay ang pag-ibig mo sa amin. Dahilan kung bakit meron kami kapayapaan ngayon. Meron mo mga pagsubok o mga pinagdaraanan ng bawat isa. Ay, batid naman namin ang kalakasan at kagalakan na nagmumula sa iyong pag-ibig sa amin. At hindi lamang po sa pag-ibig mo na pinakita sa amin sa cross, kundi sa pag-ibig din na araw-araw mong pinaparamdam sa amin. Sa araw-araw ng pagsama, protection, mga blessings, karunungan, at maging sa mga bagay na ginagawa mo na hindi namin na nakita at nalaman, pero ginawa mo pa rin dahil yun ang kaligayahan mo na kami pagpalain at ingatan. Panginoon, dalangin po namin sa aming mga natutunan ngayong hapon ay lalo pang lumalim ang aming pagkaunawa sa iyong pag-ibig na hindi masukat. Walang kasing lalim at lawak ang iyong biyaya. Kaya naman, iligtas mo kami sa pandaraya ng kaaway, ng pilit, na umaagaw ng aming atensyon sa iyong dakilang biyaya at grasya. Lord, ngayong hapon na ito, ay ramdam namin na kami mga espesyal sa iyong paningin. Thank you din sa aming mga pamilya. We pray for them, sa mga kapatid namin na hindi namin nakasama ngayon. We believe that you have a way na iparamdam din ang pag-ibig mo sa kanila. Nasaan man sila, makasama namin online. At sa mga mahal namin sa buhay, gusto rin namin makasama sa ganitong gawain. Dahil alam namin na ito ang bagay na hindi nila pagsisisihan na mararanasan sa buhay nila. So we pray, Lord, makita po nila ang pag-ibig mo. Salamat po sa pagyakap mo, Panginoon, na hindi namin makikita o mararanasan sa ibang lugar o sa ibang panahon, kundi dito lamang sa aming pagtitipon. Patuloy mo kami pasiglahin ang aming pananampalataya, aming pagkakaisa na ikaw ay maluwalhati sa aming mga buhay. Tanggapin natin ang pagbasbas ng kanyang mga salita kung saan ay sinabi ng Panginoon na ating tanggapin palagi ang ating pag-ibig ng ating Diyos na nasa langit, biyaya ng Panginoong Hesus at ang pagsama ng Banal na Espiritu Santo in Jesus'